Good morning, planters. This morning, there are lots of requests about we should post a video to discuss about the difference between budded, grafted, and marketed seedlings. So, unsa ang kalainan between marketed, grafted, and budded seedlings? So, now what ang kaning budded ko ani siya kanang bud gi-attach sa kanang gitawag na tog rootstock, kanang gikan sa liso gipaturok unya para maka preserve ta sa variety. For example, king calamansi, ma preserve na to ang variety sa mother, kanang ato man ang pangitawon king calamansi kanang nipis o panit dagko. And then kung gusto ta nga ang kaning lisos kaning turok sa limonsito mubunga siya og pareho sa bunga sa mother kaning king lemon, king calamansi gyud. So that's why we do budded, bud or grafted or marketed. So karon unsa may dagway aning budded. So basically, unsaon man nato pag identify nga budded ni ang usa ka tanom. So as you can see, kung tanawa nato closer look, kani siya mahibaw-an nato siya nga budded ni tungod ani niya. So makabantay ta nga naa siya'y kani, mahibaw-an nato nga budded na siya kay meron ni baliko siya. Ngano man kani mong budded inig-attach na to sa bud sa mother tree ngadto sa rootstock. Mabantayan na atong ang bud si ato siyang gipaturok, siya may atong gipatubo. So pag attach ani niya diri dapita, gibali to katong sa rootstock atong gipatubo. Kani siya mo ni siya ang rootstock. So gikan ni siya sa liso, kani siya gipaturok ni sa gipaturok nga bud nya gipadako mo gipalambo nya katong iyang original nga stem gibali to siya pagturok sa bud. So makabantay ta medyo pa ang iyang tubo medyo pahirig tungod kay gipapilit ni siya nga bud diri sa rootstock. So mao ni siya ang timailhan nga budded ang usa ka tanom. Okay nga ngano man gitawag ni siya og budded. So budded from the words bud or BUD in case akong pronunciation is faulty. BUD or sa phonetics Bravo Uniform Delta. So unsa man ning bud? So kaning bud mo ni siya. So kung tan-aw na kani nga tanom, kani siyang gitubuan siyang dahon kani sa mukata. So kani siya mo ni siya bud. So usually kung nganong bud man kani siya nga bud or gitawag ni namo siya og sa Bisaya ni matam siguro tawag naman ni. So tangtangon ni siya unya mo ni siyang i-attach ngadto sa lain nga tanom sa katong sa rootstock. Okay, so tangtangon unya i-attach ngadto sa rootstock. So timan-an nato kani mo ni siya bud, tangtangon ni siya i-attach sa rootstock. Okay, so
So mao na ni siya ang bud. So kani siya nga bud i-attach sa root. I give you an example kung unsaon ni siya pag-attach. So to attach sa bud kinahanglan ta musamad diri sa atong rootstock. For example kani siya ang rootstock. Din siya rootstock. I just do it to give an example. So i-attach siya, musamad ta diha para mabutang nato ang atong bud. So as you can see, the bud is already attached to the rootstock. So we leave this for like 1 week. Ato ni siyang bugkusan. And then 1 week, green gani siya, wala siya namatay. Or 2 weeks, wala pa siya namatay. Tangtangon na nato ang iyang atong gi-pahold, atong gi-bugkos sa iyaha. And after ana, muturok na siya, inigturok ana niya, balion na dayon ni siya. Muna siya ang process ana siya gitawag siya og budding. So muna siya gitawag, kung muturok na siya, kung mudako na siya, gitawag na siya nato og budded. So usually we do budding for citrus plants. So like calamansi, lemon, orange, pomelo. So we use budding. We can use also for those citrus plants, we can also use grafting. So another process. So I'll give you an example about grafting. Unsa man ni siyang grafting. So in our next video probably we'll be posting about what is grafting, so that you will know what is the difference between budded and grafted. Now I'll give you an example about grafting or grafted seedlings. Basically this mango is a grafted mango. So how can we say that this one is a grafted mango? So as you can see, napagay siya plastic. So gigamit ni siya para ma-hold sa gitawag nato roots sa sayon ngadto sa rootstock. So kani siya nga part sa kani nga mango is the rootstock. So meaning gikan ni siya sa liso, gipaturok, gipatubo, mahimo siyang rootstock. And then kaning gisumpay, if you can say, this one is attached, this part is attached. So naa pa siya kaning guan, gitawag ni siya cliff grafting. So meaning to say, giputol ang rootstock nya, gisamaran sa tunga nya, ang kaning gitawag ni siya sayon. So kaning sayon gikan ni siya sa mother tree. So for example mangga Cebu, Guadalupe. So in order for us to retain the characteristics of the mother plant, kay tam-i siya, dagko siya bunga, mukuha ta sa iyang sayon kanang sa tumoy, unya atong i-attach sa rootstock. So muni siya ang naong sa grafted. As you can see, dili siya baliko dari, kay ngano gi-attach siya sa tunga sa rootstock, kasi gitawag og cliff grafting. So the process of attaching the sayon ngadto sa rootstock, gitawag na siya og grafting. Kani nga mango, because gitawag ni siya og grafted mango because it is grafted, so or it is a sayon attached to the rootstock. So mo siya gitawag grafted. So grafting ni siya. Grafting ni ang process ang kuan ani nga mango. So this one is also is grafted mango. So gi-attach nga sayon, ngadto sa rootstock. Nya gipatubo ang katong sayon. Ang sayon gikan sa mother tree nga gusto nato i-preserve ang iyang karakteristik, kung tamis, dagko. So inana siya. So muna siya ang grafting. Muna siya ang naong sa grafted. So kana nga process kani siya murag cliff grafting na siya. Gi-clip ang katong sayon ngadto sa rootstock. Now how can we detect if it's marketed? So we have to remember this one. We can detect that this one is budded. Kaya babantayan nato, gi-attach siya nga bud.
baliko siya because it is attached to the body of the rootstock, sa stem sa rootstock. So ang iyang tubo, kung makabantay ta ni ana siya, so we can basically identify that this one is budded. So for example, another example for budded is this one. So kung tanaw na to, it is a bud attached ngadto sa rootstock niya gipatubo. So balik ko, medyo ubos siya kumpara sa grafted, mas taas-taas to, pero there grafted, mabantayan lang nimo ang grafted is straight siya compare sa budded. Kaya ang kuan attached mong good to. Attached mong good ang kaning kaning budded. So a bud attached to the rootstock. Ang katong grafted is a scion attached to the rootstock. So how can we identify if it's marcoted? Now, as you can see, this calamansi is already fruiting. Pero makabantay ta, wala siya'y kung makabantay ta, sanga lang siya. Tapos walay gi-attach sa iya, ha. So tanaw na to, sanga ni siya. Pero walay gi-attach, wala na siya gi-attach. So basically, kung tanaw na to ang mga sanga-sanga, basically we can identify that this one is marcoted. So na siya sanga-sanga. So wala siya attach, gi-attach nga. So we can basically identify this one is marcoted. Another example, so this one, this calamansi, as you can see, straight, I say sanga, and there's nothing attached. So walay attachment yung makita nato. So this basically this one is marcoted, and then makita nimo fruiting siya, gamay pa. So small pa siya, and it's already fruiting, and then there's no attachment. Basically this one is marcoted. Also this one, as you can see, there's no attachment. So sanga gid siya niya. Okay, tanaw na to siya, ni bunga na. Small pa siya, ni bunga na, and this is basically marcoted. So unsa maning marcot? Okay, now how can we, why is it called marcoted? So marcoted plants is a product of early yearing. So kaning early yearing mo ni siya ang example. So this is the mother plant. Gitangtanga na to og skin, not skin, basically the skin atong gitangtang, and then gibutangan na to og something, soil or anything pwede makagamot ang atong stem. So kung makabantay ta, muna siya. So earlier, so mo roots mo gamot na gani ni siya. Basically ang gamot niya mo yellow na siya, padong na siya mo brown. That's the time we can already cut this and then transfer it to another pot kani nga stem kung mo gamot na siya. So kana siya nga process, gitawag na siya og marcoting. So this one is kung ikat na nina to siya, itanom sa langing pot, gitawag ni siya og marcoted plants. So the purpose is the same with grafting and the same with budding. The purpose is to preserve the characteristic of the mother plant. So kani siya king lemon ni siya. So ang purpose nato, mapadaghan nato ang iyang klase sa mother plant kay nindot siya. So muna siya ang marcoting. So ang kaning, what is the difference between marcoted plants and kaning grafted and budded? So ang diferensya lang sa marcoted, ang kaning marcoted, ang iyang gamot is ibabaw lang gyud siya. Ang grafted o ang budded kay naa siya'y rootstock. Ang rootstock bata siya, gikan siya sa liso, naa siya'y katong gamot nga mutusok. So grafted and marcoted plants, ang iyang gamot will go down deep to the soil. Kani siya sa
basically sa ibabaw lang yun siya sa soil ang iyang gamot. So wala siya katong gamot nga mutusok. So that's the difference. So ang kaning usually grafted plants will survive much longer compared to marketed plants, but it depends to to the owner kung giunsa niya pag atiman ang iyang tanom. So I think that's for this morning, and thank you. Please share this video to those nga nagkinahanglan ani, those who need information about the difference between grafting, budding, and marketing.